Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, salitang magkasing kahulugan, ulat, panahon, mahalagang detalye, tambalang pangungusap, at pagbasa ng may tatas. Ang panahon. Sabihin kung anong uri ng panahon ang iyong makikita sa larawan. Ito ay maaraw. Ito ay maulan. Ito ay mahangin. Ano ang napapansin ninyo sa panahon ngayong araw? Ano ang dapat gawin ng tao kung maulan? Ano kaya ang sinasabi ng ulat panahon? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga salitang magkasing kahulugan, ulat panahon, at kung paano gumawa ng tambalang pangungusap tungkol sa ating karanasan. Salitang magkasing kahulugan. Ito ay mga salitang magkatulad ang kahulugan. Halimbawa, mabilis, matulin, malinis, maayos, malamig, maginaw, takot, kaba. Payapa, tahimik, mataas, matayog, masaya, maligaya, ulat, balita. High frequency words, sitwasyong pambansa. Ito ang mga salitang madalas gamitin sa mga babasahin tungkol sa bansa at pang-araw-araw na pangyayari. Panahon, ulat, pag-asa, kaligtasan, bagyo, ulan, araw, hangin. Tekstong informatibo, ulat, panahon. Ang ulat panahon ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Katulad ng maaraw, maulan, mahangin, may bagyo, maulap. Mga dapat hanapin sa isang ulat, panahon. Petsa at lugar. Lagay ng panahon. Babala. Dapat gawin at temperatura. Basahin natin. Ulat panahon ni Ada. Isang umaga, nagtataka si Ada kung bakit napakalakas ng ihip ng hangin. Pinuksan niya ang radyo at narinig ang ulat panahon. Sinabi ng tagapagbalita na mararanasan sa kanilang lugar ang maulap na kalangitan at paminsan-minsang pag-ulan. Nagpapaalala rin ang ulat na magdala ng kapote ang mga mag-aaral at umiwas sa mabababang lugar dahil maaaring tumaas ang tubig. Dahil dito, agad naghanda si Ada. Nagdala siya ng kapote, payong at bahagyang maagang umalis
papuntang paaralan. Habang naglalakad, umambon at lumakas ang hangin. Mabuti na lamang at handa si Ada dahil nakinig siya sa ulat panahon. Ano ang narinig ni Ada sa radyo? Anong lagay ng panahon ang inaasahan sa kanilang lugar? Ano ang paalala ng ulat panahon? Ano ang ginawa ni Ada matapos marinig ang ulat? Bakit mahalaga ang pakikinig sa ulat panahon? Ang salitang magkasing kahulugan ay nakakatulong upang mas mapalawak ang bokabularyo. Mahalaga ang pag-unawa sa ulat panahon upang maging ligtas at handa. Laging magbasa ng may tatas, linaw at tamang damdamin. Gawin natin. Basahin ang tambalang pangungusap. Isulat ang dalawang salitang magkasing kahulugan sa bawat bilang. Gawin natin. Tukuyin ang 5 hanggang 6 na mahalagang detalye mula sa kwentong ating pinasa. Ikalawang araw, high frequency words, kahulugan sa konteksto, paggamit ng pang-ukol, tambalang pangungusap para sa karanasan sa pagtulong sa kapwa. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Paano tumutulong ang batang nasa larawan? Bakit mahalaga ang pagtulong sa kapwa? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga pangungusap na tumatalakay sa pagtulong sa kapwa. Mga salitang madalas gamitin, pang-ukol, at kung paano bumuo ng tambalang pangungusap. Basahin natin ang mga high-frequency words. Tulong, kapwa, komunidad, pamahalaan, bagyo, donasyon, serbisyo, kaligtasan. Ang mga high-frequency words ay mga salitang madalas nakikita at ginagamit. Kahulugan ng salita batay sa konteksto. Ang konteksto ay ang palibot o ibang salitang kasama ng isang salita upang maintindihan ang kahulugan nito. Halimbawa, nagbigay sila ng donasyon sa mga nasalanta. Ano ang kahulugan ng donasyon? May serbisyo ng paglilinis ang barangay. Ano ang kahulugan ng serbisyo? Nakatanggap sila ng tulong mula sa pamahalaan. Ano ang kahulugan ng tulong?
Nagpulong ang komunidad para sa kaligtasan ng lahat. Ano ang kahulugan ng kaligtasan? Maraming voluntaryo ang nagpunta sa plaza. Ano ang kahulugan ng voluntaryo? Salitang pangkayarian o ang pang-ukol. Ginagamit upang ipakita ang relasyon ng isang salita sa ibang bahagi ng pangungusap. Halimbawa ng pang-ukol, sa, ng, tungkol sa, para sa, mula sa, ayon sa. Halimbawang pangungusap. Nagbigay sila ng pagkain sa mga nasalanta. May tulong na dumating mula sa pamahalaan. Ang balita ay tungkol sa darating na bagyo. Ang mga donasyon ay mula sa mga taong nais tumulong. Basahin natin. Tulungan sa barangay malinis. Isang araw, nagkaroon ng malakas na bagyo sa barangay malinis. Maraming dahon at basura ang naiwan sa kalsada. Agad na nagtipon ang mga bata sa plaza upang tumulong. Si Nilo ang nagdala ng walis at si Ana naman ay nag-abot ng mga sako para sa basura. Masaya silang naglinis, ngunit napagod din sila pagkatapos. Gayunman, tuwang-tuwa sila dahil nalinis nila ang kanilang paligid at nakatulong sila sa kanilang komunidad. Ano ang nangyari sa barangay malinis? Ano ang ginawa ng mga bata upang makatulong? Anong pang-ukol ang ginamit sa nag-abot ng mga sako para sa basura? Ano ang pakiramdam ng mga bata matapos silang tumulong? Bakit mahalaga ang pagtutulungan sa komunidad? Ang pang-ukol ay mahalaga para maging malinaw ang pangungusap. Gamitin ang konteksto upang maunawaan ang mga salita. Ang tambalang pangungusap ay nagpapaganda ng ating pagsasalaysay. Gawin natin. Salungguhitan ang pang-ukol sa pangungusap. Gawin natin. Gamitin ang at, ngunit, o kaya upang buuin ang tambalang pangungusap. Ikatlong araw, salitang magkasing kahulugan. High frequency words. Tekstong informatibo. Suliranin at solusyon. Tambalang pangungusap. Ano
ang tawag sa larawang ito? Bakit mahalaga ang mapa sa bansa? Saang bahagi ng Pilipinas matatagpuan ang inyong lugar? Ngayon, pag-aaralan natin ang mga salita na magkasing kahulugan, mga salitang ginagamit sa paksang pambansa at kung paano unawain ang tekstong impormatibong may mapa. Matutukoy din natin ang suliranin at solusyon at gagawa ng sariling talata gamit ang tambalang pangungusap. Pumalakpak ng 3 beses kung ang mga salita ay magkasing kahulugan at isang palakpak kung hindi. Malinis, maayos. Mabuti, masama. Malaki, maliit. Tulong, saklolo. Maliwanag, madilim. Basahin natin ang mga high frequency words. Bansa, rehiyon, lalawigan, mamamayan, serbisyo, komunidad, tulong, kaligtasan. Tekstong impormatibo, mapa ng Pilipinas. Ang tekstong impormatibo ay nagbibigay kaalaman. Kapag may mapa, nagpapakita ito ng lokasyon, direksyon, hangganan, lugar na matatagpuan. Basahin natin. Mapa ng Pilipinas. Makikita sa mapa ng Pilipinas ang 3 pangunahing pangkat ng mga isla. Ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Ipinakikita rin dito ang iba't ibang rehiyon at lalawigan ng bansa sa mapa. Matutukoy mo kung nasaan ang mga dagat, kabundukan, at lungsod. Mahalaga ang mapa dahil gabay ito sa paghahanap ng lugar at tumutulong sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayan. Halimbawa, kapag may bagyo, ginagamit ng pamahalaan ang mapa upang malaman ang mga lugar na apektado. Sa ganitong paraan, mas mabilis na naipapadala ang tulong sa komunidad. Ano ang 3 malalaking pangkat ng isla sa Pilipinas? Maliban sa isla, ano-ano pa ang makikita sa mapa ng Pilipinas? Bakit mahalaga ang mapa? Anong suliranin ang nabanggit sa teksto? Paano makakatulong ang mapa sa pagbibigay ng solusyon sa suliranin? Gawin natin. Pagsamahin ang magkasunod na pangungusap upang makabuo ng tambalang pangungusap.
Gawin natin. Iguhit ang mapa ng Pilipinas at sumulat na maikling talata tungkol dito. Ikaapat na araw, high frequency words, pang-ukol at tambalang pangungusap tungkol sa sitwasyong pambansa. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano kaya ang nangyayari sa ating bansa sa ganitong sitwasyon? Basahin natin. Bansa, bayan, ulat panahon, Pilipinas, bagyo, lungsod, mamamayan, tulong. Ang mga high-frequency words ay mga salitang madalas gamitin sa pangungusap. Salitang pangkayarian o pang-ukol. Pang-ukol, nag-uugnay ng pangalan sa iba pang salita. Mga pang-ukol sa, ng, tungkol sa, ukol sa, para sa, kay, kina. Halimbawa, nagbigay ng tulong sa mga nasalanta. May ulat panahon tungkol sa darating na bagyo. Ang napag-usapan ay ukol sa pagdami ng may sakit na dengue. Ang mga gamit na ito ay para sa mga binaha. Ang pang-ukol ay nagpapakita ng ugnayan ng mga salita sa pangungusap. Ang tambalang pangungusap ay pinagsamang dalawang payak na pangungusap na may pangatnig. Sa pamamagitan ng mga ito, makakabuo tayo ng maayos at malinaw na talata. Gawin natin. Piliin ang tamang pang-ukol upang kumpletuhin ang pangungusap. Gawin natin. Gumawa ng isang maikling talata tungkol sa pagdiriwang ninyo ng Pasko. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!